Mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, kapayapaan ay sumahating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kalaki po mga kapatid ng pagdadanyag ng kalugod-lugod na arawan ng Panginoon ay ang mga habilin at mga paalala. Sa aklat po ng Isaiah chapter 65 verse 11, ganito po ang nasusulat mga kapatid. Kakalimi-limiin po natin mabuti mga kapatid. Ngunit kayo na nangagpapabaya sa Panginoon, na nagsisilimot ng aking banal na bundok, na nangaghahanda ng dulang para sa kapalaran at pinupuno ang saro ng alak na haluan para sa kaukulan, aking iuukol kayo sa taba, sabi ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, at kayong lahat ay magsisiyuko sa patayan, sapagkat nang ako'y tumawag, kayo'y hindi nagsisagot, nang ako'y magsalita, kayo'y hindi nangakinig, kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata at inyong pinili ang di ko kinaluluguran. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito po'y paalala na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya naman tayo nagagalak na umawit sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng natatanging araw upang alalahanin natin ang isa't isa sa makatwid bagay tayong banal na bundok ng Panginoon, ang kanyang banal na bundok ng Zion. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy nating dakilain, patuloy nating itanyag ang bayang kinaluluguran ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na bayang hirang, ipahayag natin may buong kagalakan mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, matuparan kanyang pasulan, ang banal na bundok ng Zion na ating Panginoon. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa iyo aming Ama. Patuloy tayo magtaas ng may buong kagalakan mga kapatid. Salamat sa iyo aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan, patulong sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay.
magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Magsiawit tayo, may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin ng pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, ng balang ng langit, ng lupa, at lahat-lahat ng mga bagay, ang isang Diyos na tunay na nagtakda ng lahat ng mga bagay sa tiyak na kapanahunan. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat dumating sa amin ang iyong salita na kami nang kakaawit na ng may buong kagalakan at sa pamamagitan ng aming mga pag-aawitan ng mga himno at salmo na ipapaalala namin sa lahat ng mga kapatid na nangalat sa buong sanlibutan ang lahat ng mga bagay na marapat namin ipamuhay upang maging kalugod-lugod kayo kami sa iyong tabi at ng harapan. Amen. Salamat, Panginoon, ikaw ang nagtindig ng iyong lingkod upang ang iyong katwiran ay maibahagi sa buong sanlibutan upang tanggapin na ng lahat ng mga taong nagsisipaghintay ng iyong kagandahang loob. Amen. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay nito sa aming gabay ay tinitiwala namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng aming lubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi naman. Amen. 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 Isang napakadakilang nalalabing panahon ang pagtatanyag ng nakalulugod, nakaarawan na itinangi ng Panginoong Jesucristo sa mga iniimbitahan na tinatawag at pinipili na maglingkod sa hula ng mga banal na propeta na maging saksing tapat tayo at manindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta. Ito po ang pagtatanyag ng nakalulugod, nakaarawan ng Panginoon Diyos sa lahat ng maniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo na nagdusa on the cross upang tayo'y tubusin sa mga walang kabuluhan lahat ng paniniwala nating lahat. So, binabati namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang layunin po ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Yan po yung layunin at pangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos na bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Pinapahayag ko ang nakalulugod na kaarawan ng Panginoong Jesucristo na inaalala natin na itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan upang tayo ay makatyak sa kaligtasan at pag-asa. Katyak tayo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at ng ating mga pamilya.
Maliwanag po ba sa atin yung vision? Amen. Ang pagtatanyag ng katwiran na nakalulugod na katanggap-tanggap sa Panginoon Diyos, sa langit at sa lupa, na magiging tanda tayo na mga gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na pinagtitibay, pinatatatag sa puso't isip natin yung paniniwalaan nating hula. So, maliwanag po ba? Amen. So, ang channel ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ay hindi po itinayo ng tao. Maliwanag po ba? Amen. Itinayo po ito ng Panginoon Diyos sa paniniwala na ang konsepto at aspeto ng tipan na ginawa sa atin, na inaalala natin, na tayo mga iniimbitahan na magkakaroon tayo ng unity sa paniniwala, na isa yung doktrina natin pinaniniwalaan, at isa yung bautismo, lulinis na maruming dagat ng paniniwala natin sa pamamagitan ng paniniwala, na meron tayo mga inaalalang hula na nagpapatibay at nagpapatatag sa ating bawat isa sa paniniwala, na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na nangyari yung sinaksihan natin, nasulat yung sinaksihan natin. Amen po ba? Amen. Kung hindi po ba nangyari itong ginawa ng ating tagapagligtas na pinatunayan meron po ba maipapangaral yung mga makangaral ngayon? At saan po ba nakadignify o naka-specific na ipapangaral nitong katuparan ng hula ng mga banal na propeta? Isa lang ho ang pangalan na pinaganda ng tahanan sa langit na opisyal, Iglesia ng Bundok ng Sayon. Sino ang umaksep ng channel ng Panginoong Jesucristo sa technology? YouTube, website. Binabati po ng website ang Iglesia ng Bundok ng Sayon na recorded sa langit. Nadinig po natin yung pagkakakinanlan ng paniniwala na pinaninindigan ng inyong abang lingkod na mahina, mangmang at dukha lamang. Nadinig po natin. Kaya itong huling panahon, natatanging panahon, nalalabing araw, mapanganib ito mapanganib po itong muling pagparito ng tagapagligtas Ang babalikan ng tagapagligtas yung mga naninindigan, naninindigan sa hula ng mga banal na propeta, na marami man tayong pinapasang pagsubok, marami man tayong pinapasang mga hilahil, marami man tayong pinapasan at binabata na kahirapan, mga kaguluhan. Hindi na po bago dahil mababasa natin doon sa aklat ni Job na ang tao ay isinilang sa kabagabagan na gaya lang ng isang alipato. Amen po ba? Amen. Ngayon, kaya tayo iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na makinig. Ipamuhay natin itong naririnig natin at binigyan tayo ng kalayaan at karapatan sa naririnig natin kung ito ba ay ikabubuhay natin. Dahil maraming mga tanda sa langit ang nangyayari sa iba't ibang panig ng dako ng silong ng mga langit at sa maraming mga bansa. So saan lang tayo may pag-asa? Di po ba sa katuparan ng hula ng mga banal na propeta tayo may pag-asa? Si Job, napakaraming pagsubok ni Job sa buhay, pero nanatili siyang naninindigan na tapat sa Panginoon Diyos. Yung kanyang pangungusap yung kanyang usap sa Panginoon Diyos niya, itinitiwalang lahat Na-overcome ni Job yung troubles and trials niya. Dahil sa katapatan ng kanyang paninindigan sa Panginoon Diyos. Pinalitan yung asawa niya At binigyan siya ng mga anak na matitipuno na may takot sa Panginoon Diyos. Ibinalik ng Panginoon Diyos yung ari-arian ni Job. Dahil sa paninindigan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na ako nakakaramdam ng nahihiya ako doon sa mga nagsumikap at nagsipagtapos ng pag-aaral Yung mga nakatapos ng pag-aaral. Lahat naman tayo, darating tayo sa pagsubok ng buhay. Mayaman, mahirap,
matalino, mangmang. Lahat tayo papasok sa pagsubok sa buhay. Meron ba mga pagsasabing tao na hindi pumapasa ng pagsubok? Nothing. Lahat tayo bilang tao. Dahil tayo isinilang sa kabagabagan. Hope, verse Chapter 5, verse 7. chapter 5, verse 7. Hope, chapter 5, verse 7. Pakibasa po. Para makita natin yung kalagayan natin bilang tao, kaya hindi ako nakakaramdam ng... Nahihiya ako doon sa makakarinig na mauupid yung makakarinig dito sa naririnig natin sa social media, through social media. Bakit po? Unawain natin yung nangyari kay Job na lahat ng tao isinilang sa kabagabagan. Meron bang tao makapagsasabi na hindi tayo dinaratan ng pagsubok o trial sa buhay? Lahat naman tayo hindi accepted sa trials. Lahat tayo hindi accepted sa kahirapan. Lahat tayo hindi accepted sa temptation, sa malisya. Naunawaan po natin. Ngayon, para mapanatag tayo, kung isinilang tayo sa kabagabagan, may option. Amen po ba? Amen. Eto, makibahagi tayo sa Lucas chapter 4 verse 19 upang itanyag ang kanyang taon ng Panginoon, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon, ang kaarawan ng Panginoon Jesucristo. Eto po, last days. Maraming nakakaral na huling panahon na last days na babalik na ang Kristo ano ba pangalan ng babalikan? Doon sa mga nangangaral. Ang babalikan yung mga taong gumaganap ng patotoo na ginawa ng tagapagligtas na naninindigan. Di ba? Amen. At isa lang ang pangalan ng kaharian na pinaghanda ng tahanan sa langit. Di ba doon wala na tayong mababasa sa covenant ng Panginoong Jesucristo na pangalan ng kaharian, isa lang yung pangalan na nakatala na may hula sa langit. Singular, isa lang. Banal ng bundok ng Sayon. Lahat ng mag-a-apply ng paniniwala na may tanda ng patotoo covered sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. Magiging tanda tayo dito sa madilim na mundo. Pagliliwanagin tayo sa kadakilaan, sa kaluwalhatian, sa karangalan. Sino nagsabi? Ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi, ipakikilala ang bundok ng Sayon sa buong mundo O binabati na lang sa YouTube, binabati ng website, kinokongratulate ang maluwalhating bundok ng Sayon. Hindi si Presidente Marcos ang bumati sa bundok ng Sayon, technology. Pero covered si Presidente Marcos na magkaisa tayo ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, nagpanalangin natin yung kanyang pamumuno sa ating minamahal na bansa. Dahil nagkakagulo ang mga oposisyon sa kanyang pamumuno sa ating minamahal na bansa. Dahil ang bansang Pilipinas, may senaryo, may vision ang bansang Pilipinas. Bakit po? Pakikilala ng Panginoong Jesucristo ang bansang Pilipinas dahil dito matutupad yung hula ng mga banal na propeta na dito luluwalhatiin ng Diyos ng Israel, ang Diyos ng ating mga ninuno, ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Bakit po ba natin? Ito yung buong katungkulan nating tao. Huwag natin ihiwalayan ito. Huwag natin itong lilimutin. Naunawaan po ba natin? Amen. Hayakan po sa social media to. Nakatingin ako sa inyo ng diretso. Walang bayad po ito. Wala naman tayo mababasa sa Biblia na kung anong araw itinakda yung pagsamba natin. Ito, mababasa natin. Upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. Nagigets po natin, naunawaan po natin. Pag nagdiriwang tayo, nakapaloob tayo sa itinaming kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, nakadefine, naninindigan, ipinaghihiyawan sa social media ang katotohanan. Nakikilala natin ang paniniwala na may relasyon yung nangangaral sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya iniimbitahan tayong lahat na panganib ang panahon ng kawakasan
pagkasakainan, sa kasalan, sa mga selebrasyon ng mga gandang okasyon. Mabilis tayong dumadalo doon sa mga imbitasyon na walang kabuluhan eh. Ito yung napakadaki ng selebrasyon na inihanda sa atin eh. Upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Sa ano itinatanyag ito? Sa social media. Sa buong sanlibutan, sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. Kaya lahat ng sasampalataya sa tagapagligtas, isama natin at ilakip natin sa daing at pagsangguni at panalangin ng ating minamahal na presidente ng ating Republika ng Pilipinas, yung kanyang buong pamilya, yung Senado, yung kongresista, gobernador ng bawat province, mga city mayors ng bawat city ng mga probinsya. Sino lang ang mamamagitan sa ating minamahal na bansa? Isa lang, ang tagapagligtas, ang Mesaya na isinilang sa Bethlehem. O saan ibinabalik ang kaaya-ayang kaarawan ng tagapagligtas ngayon? Dito sa pulo ng mga dagat, sa sikatan ng araw, sa bansa ng Pilipinas. Nadinig natin na may relasyon yung nangangaral. Nadinig po natin may relasyon sa pangangaral. Tinatanyag yung kaarawan ng Panginoong Jesucristo na itinangi doon sa mga gumaganap eh. O di merong value. Yung inaalala natin, nahula ng mga banal na propeta, tayo katuparan ng mga remnant na ipinangako na tagapagmana, na sariling mana ng tagapagligtas. Kung mangaral, walang ikinahiya sa social media. Lantaran kung mangaral sa social media. Nagsasalita ng salita ng katotohanan. At alin yung salita ng katotohanan, ipinapangaral ko na naririnig natin. Isa lang yung pinapangaral yung foundation at konsepto ng paniniwala natin lahat. Ang isang Diyos na tunay na nagpasa ng maraming pagdurusa upang tumusin tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala natin lahat. Huwag natin sabihin hindi tayo nadaya. Doon pa lang sa aklat ni Job, sinilang na tao sa kabagabagan eh. Ngayon, kung gusto natin maging panatag at payapa tayo, magdesisyon tayo. Manalig tayo sa hula ng mga banal na propeta. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga pinagsasakripisyo natin sa mundo, lilipas lang po yan eh. Pero itong naririnig natin, gatundok o kudlikman ang kanyang salita, mananatili na po magpakailan-kailan pa man eh. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Yung mga mapapangarapin, yung mga nag-aambisyon sa buhay, may isa lang ang darating sa ating kapayapaan nang tayo isinilang sa kabagabagan, mayaman, mahirap, marunong, mangmang. Hindi exempted. Dahil dyan tayo isinilang sa kabagabagan lahat. Gaya lang tayo ng alipato ng mga walang kabuluhang alikabok sa mundo eh. Nag-guess po ba natin? Amen. Ngayon, para maging bahagi tayo nung tumanggap tayo ng kapayapaan at kaligtasan, makiisa tayo dito sa paniniwala na magtanyag tayo ng kaarawan ng tagapagligtas natin. Ito yung nakalulugod na paniniwala na inaalala natin yung pagdurusa niya sa krus hanggang kamatayan, inilipig siya. 3 araw, 3 gabi siya sa ilalim ng lupa. Sa 3 araw, pinatunayan sa maraming mga bansa nang buhayin siya maguli sa makasalanang sanlibutan. Amen po ba? O dito lang tayo maninindigan sa pagkabuhay na maguli na yan ang tanda ng paniniwala ng bundok ng Sayon na inilagay ng Panginoon Diyos sa bundok ng Sayon, yung tanda ng paniniwala natin na pag nagsisilibrasyon tayo ilan man ang tawagin niya na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga magiging tanda tayo sa paniniwala. Natatangi ang bundok ng Sayon na opisyal sa langit, recorded sa langit, bunga sa pagkapanganay, pinagiging sakdal, pinagiging ganap sa paniniwala. Amen po ba? Kaya lahat ng nakakarinig, huwag natin pagmatigasin yung kalooban natin. Patayin natin yung ego, yung pagmamalaki natin sa puso't isip natin. Yan ang magpapahamak sa atin lahat eh. Pero itong naririnig natin, kinocover na tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Manatili tayong tapat sa paniniwala, manindigan po tayo. Nadinig natin yung kasaysayan ni Job.
Nanindigan si Job. Nanatili siya tapat sa Panginoon Diyos. Yung bagabag niya, yung pagsubok niya, hinahabilin niya sa Panginoon Diyos yung lahat ng naging trial ni Job. Na-overcome ni Job yung troubles and trials, yung temptation, yung sufferings. Dumating sa kanya yung blessing ng Panginoon eh. Binigyan siya ng binigyan siya ng mabuting mapapangasawa at binalik yung mga anak niyang nawala sa kanya at yung mga ari-arian niya. Naunawaan po ba natin yung integrity of faith? Isa lang naman ang paninindigan natin paniniwala. Ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng konsepto. Amen po ba? Amen. Eto, magbibigay ako ng halimbawa. May gumawa ng programa sa TV. Si Mr. Joey De Leon. Tito Soto. Si Senador Tito Soto at si Vic Soto. Sino nanalo sa usapin sa komisyon? Di ba yung gumawa ng konsepto? Natalo yung nag-angkin na hindi sila ang gumawa. Eh sino nagpapatunay ng bundok ng Zion na ang gumawa ng konsepto? Ang Panginoong Jesucristo ang nagpapatunay ng konsepto na ginaganap natin yung paniniwala. Amen. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. O di mabubuko ngayon yung mga relihiyon na nangaangkin ng konsepto na hindi nila maipangaral ngayon yung gumawa ng konsepto ng paniniwala. O eto, sa bundok ng Zion, pinangangaral yung konsepto na ginawa ng ating tagapagligtas. Naunawaan natin kung paano magsubo ng mensahero na nangangaral na walang bayan. Binibigyan tayo ng kaligtasan sa napaka-mapanganib na darating sa muli niyang pagparito. Inaalis tayo sa kapahamakan darating. Amen po ba? Amen. Kaya sinasabi doon sa aklat ng Matthew dalawa o nagkatipon naroon ako sa inyong kalagitnaan Amen po ba? Klaro po ba? Aaksipin natin na kaya natin kasama ang tagapagligtas, inaalala natin yung lahat ng sacrifice niya sa krus hanggang kamatayan. Inilibing siya sa ikatlong araw, pinatunayan ng Panginoon Diyos sa buong mundo, sa maraming mga bansa ng buhay niya siyang maguli. Diyan tayo manindigan lahat. Upang lahat ng pinagtitiisan natin kahalili, karangalan, magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Huwag nating ibatay sa mga temporaring nasisira at nabubulok at nasisira at nawawala, Mamamalagi ang salita, katuldok o kudlit man Saan ba inuupit yan? Sa puso natin Sinusulat sa isip natin, hindi nawawala sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Ilang milyon man o ilang libo man ang tawagin niya. Siya naghanda ng pagkain espiritual, hindi niya tayo pinagkukulang. Amen po ba? Amen. Hindi niya tayo iniwanan. Hindi niya nga tayo pinabayaan Tao lang ang nagpapabaya Tao lang ang lumilipot sa Panginoong Jesucristo Amen po ba? Amen. Ano nahanin natin nung alisin yung kanyang bayan sa Ehipto? Lahat nung lumimot nung kababalagan na ginawa nawala sa eksena, nalipol. Ngayon, ito yung napakadakilang tanda na ginawa na paninindigan natin para ma-cover tayo sa kaligtasan at patagumpay na pamumuhay at paglalakbay natin at naging mabuti kapalaran natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ang bundok ng Zion, sangkap ng mga iglesia to, sangkap ng mga mananampalataya, hindi bundok na literal dito. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya dito po hihipat ang mabuting balita upang marinig ng mga tao at dumating ang balita na meron tayong kagalakan at pag-asang lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung kaaya-ayang pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoong Jesucristo? Ito yung itinangin niyang nalalabing araw, last day. Wala tayong mababasang araw kung anong araw tayo magdiriwang. Ngayon, ito yung pagtatanyag ng kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ito yung nakalulugod na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May sinaksihan tayo, ginawa ng tagapagligtas Kung walang ginawa siya, ano sasaksihan natin? Nasaan yung hope natin? Ginawa ng tagapagligtas, di napakalinaw.
Napakalinaw po Isa lang ang Diyos natin pinaniniwalaan. Espiritu at tagapagligtas. Kaya tayo mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. Lahat naman, binigyan tayo ng karapatan Binigyan tayo ng kalayaan. Kaya lang sa huli, kung tayo nilagay sa kabagabagan, isa lang ang option na makakatakas tayo at mapuputol yung kabagabagan sa atin Manindigan tayo sa paniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Tayo po ang itinayo niyang foundation na pinaghaharian ng kanyang kalooban Kaya 2 o 3 nagkatipon, naroon siya sa ating kalagitnaan. Pakibasa nga po sa aklat ng Matthew yun. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli na naninindigan. Naunawaan po ba natin? Amen. 2 o 3 na nagkakatipon ay naroon siya sa kalagitnaan nating lahat Walang sinabing millions na pagtitipon. 2 o 3 na nagkakatipon, naroon siya sa ating kalagitnaan. Inaalala natin yung katuparan ng hula dahil ang Panginoong Jesucristo ang huling propeta ng mga propeta sa isip, sa salita, at sa gawa. Hello? Amen. Copy po, copy. Amen. Nagagalak po na maging bahagi tayo ng body of Christ na magbalik tayo na nakakalugod na pagpapasalamat at pagpupuri. Inaalala natin yung walang hanggang kagandahang loob na ipinagkaloob sa maraming tao sa ilalim ng silong ng mga langit na naalipin ng sumpa ng kabagabagan. Aalisin na tayo dyan Ano kahalili? Kapanatagan at kapayapaan ng ating pamumuhay, paninindigan at paniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung naririnig natin sa social media? Napakaraming nagsumikap ng mga tao para lang sa kanilang pangsariling kapakanan. Ang kaligtasan pinagsisikapan nito. Amen po ba? Amen. Amen. Mahirap yung maging tanyag tayo sa kapwa natin. Wala pala tayong ginaganap na tungkulin natin bilang tao. Nakapaloob pala tayo sa kabagabagan. Mayaman, mahirap, mangmang, marunong. Nakapaloob sa kabagabagan, kagulumihanan. Kaya itong pag-asa na binibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, kahalili ng kabagabagan, kagalakan, kapayapaan, kapanatagan, katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Patayin natin yung spirit of ego, yung espiritu ng pagmamatayog, pagmamarunong, pagmamalaki, pagyayabang. Pinapatayan. Ito, on the way sa social media, namamangha ako sa sarili ko Isang hamak at mangmang na tao pero na-expose sa social media in the 7th continent all over the nations. Binabati ng YouTube. Hindi si Presidente Marcos ang bumabati na sa bundok ng Zion. Ang technology ang nagpaparating ng congratulations sa bundok ng Zion. Bahagi sila ng instrumento ng Panginoong Jesucristo through social media. At ang Panginoong Jesucristo rin na magbibless sa technology. Tignan niyo tungkulin natin bilang tao na isama natin sa dalangin at paghibig ang ating presidente ng Pilipinas dahil sa kanya nakaatang ang pamumuno ng ating minamahal na bansa na mamagitan ng tagapagligtas natin sa pamumuno ng ating minamahal na presidente. Dahil napakaraming nakapaligid na mga oposisyon. Amen po ba? Ngayon, kung ang Panginoon ang makakarinig sa ating mga hibig at pagdaing, may papatubayan yung Pangulo natin, bibigyan siya ng maliwanag na kaisipan na tamang desisyon ng kanyang pamumuno. At yung mga oposisyon naman, bibigyan ng kahihiyan yan. Ang bansang Pilipinas po, may hula ng mga banal na propeta na dito luluwalhatiin ng Diyos ng Israel.
Ano ho ang pangalan ng kahariang pumupuri sa Diyos ng Israel? Banal na bundok na sayo ng may hula na pinaganda ng tahanan sa langit. Hindi literal na bundok ito. Mga kalipunan ito ng mga iglesia o kalipunan ng mga mananampalataya na inassembly ng tagapagligtas na ang gumawa ng konsepto ng paniniwala natin yung ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Di ba siya ang foundation ng ating paniniwala, ang Panginoong Jesucristo? Non-profit organization. Walang kinauugnayan any organization pagdating sa paniniwala, kundi ang Panginoong Jesucristo ang foundation ng paniniwala ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Siya nagtayo ng templo ng bundok ng Zion sa paniniwala Nakagagalak pong gunitahin ito. Nakagagalak alalahanin yung panukala na ginawa ng ating tagapagligtas upang bigyan tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan ng ating mga minamahal sa buhay bawat isa. Amen po ba? Amen. Walang matuwid. Walang matuwid kahit isa. Isa lang ang matuwid at banal. Isa lang ang pangalan na paniniwalaan natin para maging righteous tayong lahat. Amen po ba? Isa lang ang magpapatawad sa ating lahat. Isa lang ang lilinis ng maraming lakad ng paniniwala nating lahat. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba ako dahil sa social media? Amen. Hayagan po ito. Naninindigan. Kaya yung mga nakakarinig, isipin natin mabuti, bulay-bulayin po natin. Kung hindi natin to paninindigan na paniniwalaan, kahalili nung kabagabaga natin, kagulumihan na, natakot yan Ngayon, kung dito tayo mananatiling tapat sa paniniwala, sa hula ng mga banal na propeta, kahalili ka pa natagalit, kapayapaan ang ating paniniwala. Nasa atin ang desisyon lahat. Kalayaan natin ito at karapatan natin lahat ito ngayon through social media. Amen po ba? Amen. Pwede ba ang building ang itayo ng Panginoon? Di ba tao ang lilinisin niya sa maraming lakad? Tao ang kinalulugdan niya na nagbabalik ng nakalulugod at nakakaaya, nakaarawan ng tagapagligtas natin. Ito yung tao na itinangin niya yung pagparito niya. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga hindi nabubuhay na hindi ginagampanan yung tungkulin bilang tao na meron tayong aalalahanin ang nararamdaman, takot kalituhan, panginginig, pangsariling kapakanan. Bakit po? Masakit po ba? Dapat lang tayo masaktan. Dahil pinagbumungkahi natin ng Panginoong Jesucristo na nag-alay na sa atin ng pag-ibig. Siya na nga nagdusa sa krus Wala tayong bahagi sa krus. Nagiging bahagi tayo ng krus. Kung tutuparin natin ito, ginawa niyang pagdurusa sa krus hanggang kamatayan, nang buhayin siyang maguli. Pamuhay natin ito ngayon. Kung matapang man tayong mga lalaki o babae, panindigan natin yung hula. Huwag yung paggamit na marating na pagsubok sa atin, abot ang tawag natin sa Panginoon dahil alam natin makapangyarihan siya. Alam natin, tutulungan niya tayo. Isipin natin at bulay-bulayin natin, nanindigan ba tayo sa hula ng mga banal na propeta na magdusa siya sa krus? Amen po ba? Amen. Hindi na dapat katakutan kung may masasaktan pa yung makakarinig Why? Dito tayo magiging exempted pagdating sa faith Kaya nga ang Panginoong Jesucristo lang ang inihahayag kung siya lang ang gumawa ng konsepto ng paniniwalaan natin na binigay sa atin victory bawat isa. Amen po ba? Amen. Ito nyo, 2 o 3 nagkatipo, nasa ating kalagitnaan, inaalala natin yung katuparan ng kamatayan sa krus at muli niyang pagkabuhay. Amen tayo ron. Amen. Mananahan sa puso natin yung katwiran at tanda ng patotoo na pinaniniwalaan natin na inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. O di cast out yung takot, cast out yung pakamba, cast out yung pag-aalinlangan. Putol yung bagabag natin lahat. Takumbay ang binibigay sa atin, kapayapaan. Hindi takot.
Naunawaan ba natin yung naninindigan sa paniniwala? Kaya kalayaan natin ito lahat ngayon eh. Amen po ba? Amen. Alalahanin natin yung itinanging kaarawan ng tagapagligtas. Ito yung nakalulugod na itinangin niyang huling panahon na hinahatulan niya ngayon yung mga sinungaling na mga mangangaral na inilihim ang katuparan ang hula ng mga banal na propeta at ginamit na pakinabang ang pangangaral. Amen po ba? Amen. Sino ang magpapasabit na sumpado sa mga ginagamit ng pangalan ng Panginoong Kristo sa pakinabang? Ang Panginoong Kristo rin ang nagsalita sa mga banal na propeta. Nakukunin niya yung sariling tuban niya doon sa mga mandarayang mangangaral eh. O sa huli, sino madadaya? Yung mga mandarayang mangangaral, biniktima yung mga tuban ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ang sakit nito doon sa mga sinungaling na mangangaral. Ano po? Pero, proud ako to be a God servant bilang messenger ng Panginoong Kristo. Bakit po? Dahil naninindigan ako sa kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Kristo na siya lang ang gumawa ng maraming pagdurusa sa krus upang tayo tubusin sa ilalim ng sumpa ng walang kabuluhan lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Tinubos tayo sa kabagabagan, pinalitan ng kagalakan, pinalitan ng katiyakan at pag-asa yung ating pamumuhay dito sa mundo. Na binigyan tayo ng selyo sa paniniwala. Isa lang ang nilinis ng maraming lakad nating lahat. Di ba, Panginoong Kristo lang ang magpapatawad ng lahat ng nagawa nating pagkukulang at kasalanan natin? Amen po ba? Amen. Kaya maraming nakakaroon, sabi ng Panginoon, sabi ng mga nakakaroon, nagpagaling daw sila sa may mga karamdaman. Nagpalayas ng demonyo. Nakaral, sabi ng Panginoon hindi ko kayo kilala. Umalis kayo sa harapan ko. Walang kabuluhan yung mga nakakaral. Ano po? Sa papanong paraan natin na uunawain para maging acceptable tayo sa Panginoon. Ito yung the year of the Lord. Ito yung the year of the Lord. Acceptable the year of the Lord. Ito yung taon ng Panginoon Yung nakalulugod. Nakaarawan ng tagapagligtas natin. Nakatawa po ba natin yung nakalulugod na pag-ahain ng pagsamba? Meron tayong pinaniniwalaan na ginawa niyang nangyari, namatay siya, binuhay siyang maguli. Yan yung selyo ng paniniwala natin bawat isa. Kaya binigyan tayong lahat ng kalayaan na marinig natin ito Binigyan din tayo ng karapatan kung tayo ba makikinig, ito ba paniniwalaan natin? Dito hahatulan lahat ng tao Ito yung tapak na magkabinay-talim. Amen po ba? Amen. Kaya mga tao ngayon pagka nagkakaroon ng sakit tawag ng tawag, pero pagka narinig yung katotohanan, ayaw naman panindigan. Mga tuso, ano po? Hindi tao yan, hindi tao kalaban. Espiritu kalaban. Dahil buhat sa pasimula, naalipin na tayo ni Satan. Amen po ba? Kaya nung isilang ang tao sa kabagabagan, puro pangangailangan ang hinahanap natin ito yung tungkulin natin bilang tao. 2 o 3 nagkatipon, naroon siya sa ating kalagitnaan. Saan ba inilagay na mananahan ang katotohanan? Sa building boba. Meron ba tayong mababasa sa pagpupulong paramihan? Milyon-milyon po ba? Nakalulugod po ba sa Panginoon? Sa pandinig niya, sa paningin niya sa langit, sa lupa, yung milyon-milyon pagdiriwang. Ito yung tunay na proseso. Upang itanyag ang kaaya-ayang tao ng Panginoon, ang nakalulugod na pagsamba sa ating Panginoong Kristo, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. O di naganap sa pulo ng mga dagat yung sinabi kay Propeta Isaiah, sapagkat ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. Isang babae magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawagin Emmanuel. Sumasa atin ang Diyos? Amen po ba? Amen. O saan sumasa atin? Doon sa mga mananamba. Amen po ba? Wala sa isang dako. Kundi hayag na hayag sa social media yung tinig. Amen po ba? Nasa mga tao ang nakalulugod na pagsamba sa Panginoong Kristo
Naunawaan po ba natin yung nakalulugod na pagsamba sa Panginoong Jesucristo, paniniwala, mga saksi tayo na binuhay siya maguli sa gantong araw, Espiritu tagapagligtas natin. Amen po ba? Nangyari po yan, nasulat yan. Huwag tayong lili sa hula ng mga banal na propeta. Saan nilukit yan? Sa puso, sinulat sa isip, hindi naman sa labi natin yung tanda ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Naninindigan tayong lahat. Mapalad ang ating bansang Pilipinas na may isang Panginoon at Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Dahil dito magaganap sa ating bansa ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, isang bansang alipin na matagal ng alipin, ipakikilala ng Panginoong Jesucristo sa maraming mga bansa. Kung paano itinatanyag natin ang kaluwalhatian ng isang Diyos na tunay ng banal ng bundok ng Sayon, itatanyag din niya ang bundok ng Sayon sa buong mundo, sa maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Kaya piti, ako naniniwala, in the seventh continent, all over the nation, pag-uusapan ng maraming labi ang bundok ng Sayon eh. Dahil isa lang ang nakatala sa langit na pinaganda ng tahanan sa langit. Na sinabi niya, ako yung muling papa rito. Ano pangalan ng babalikan? Na itinayo sa paniniwala at ang nag-conceptualize ng paniniwala ay tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Ito yung tumutupad sa kalooban ng Ama. Kaya alam nung nag-iintay kung anong panahon itinagi yung pagbalik niya. Kaya marami ng kalamidad na nangyayari eh. Ito na yung muling pagparito ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahan lahat eh. Nilalayo tayo sa panganib na darating eh. Hello! Hello! To all churches in the seventh continent all over the nations. Makinig ang may pandinig. Sa naririnig natin pinapahayag sa social media. Wala kayong magiging issue sa amin dito. Dahil ito, pinaghihiyawan ko sa social media. Walang bayad po ito. Amen po ba? Amen. Amen. Ito, isang mahina, mangmang. Yung tinayo ng Panginoong Jesucristo upang isawala ang karunungan ng sanlibutan. Upang isawala ang kabutihan ng mabubuti. Amen po ba? Amen. Amen. Kundi upang itaas niya ang sino mang nagpapakababa. Ang sino mang nagpapasakop ng may takot at panginginig sa salita ng tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay na maguli, ililip-up niya sa 7 kontinente sa maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Itong pagtatanyag ng nakakalugod na kaarawan ng Panginoong Jesucristo na inaalala natin yung kamatayan sa krus at yung pagkabuhay niya maguli, ang nakalulugod na araw. Amen po ba? Amen. Last days. Kaya si Satanas man, alam na ni Satanas na itong panahon ng kawakasan, yung muli niyang pagparito, alam niyang hinahatulan na yung kanyang mga kasinungalingan na ginawa. Amen po ba? Amen. Evaluate niyo yung mga nagtayo ng relihiyon. Kung sa Diyos o hindi ba sa Diyos. Ngayon, pag hindi sa Diyos, isa lang. Kay Satanas yan. Amen po ba? Amen. O paano natin nakilala yun sa Diyos? Sa paniniwala, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Ginaganap yung kalooban ng ating Ama na lumalang ng Sayon. Lahat ng nananalig sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas at naninindigan. Amen po ba? Amen. Nakatala sa langit, oh. Maririnig natin paniniwala. Naninindigan sa katotohanan na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nangyari po yung pinaninindigan ko, pinaniniwalaan ko, may relasyon ako sa tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Dito lang sa Sayon, sa banal na bundok na Sayon, maririnig ito. Dahil ito na nga, identify ng Panginoong Jesucristo na kaharian niya na mga magiging tanda rito sa mundo, sa lakad ng maraming sinungaling na mga karal at mga nagmamalaki pagdating sa paniniwala. Hello! Naunawaan po ba natin maigi? Ito, kapag sumasamba tayo, itinatanyag natin yung kaaya-ayang kaarawan ng tagapagligtas natin sa paniniwala natin, hayag sa labi natin eh.
nagaganap natin yung pangunang utos. At naibabahagi natin to sa kapwa-tao natin. Yung mapagkailangan sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Yung mapagkailangan sa pag-asa, sa katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa bawat isa. Kaya isa lang naman yung banal na gumawa ng konsepto na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga nagtayo na relihiyon na ginawang pakinabang itong pangangaral sa social media, mananagot pa sa Panginoong Kristo. Ito yung karawan ng tagapagligtas. Pinag-ihiyawan sa social media yung paniniwala, naninindigan Nakita niyo si Job na manindigan. Yung usap ni Job, yung lahat ng inabot ni Job na pagsubok sa buhay, hindi bumitiw si Job. Hindi humiwalay si Job. Nanatili si Job na tapat sa Panginoon Diyos. Ibinalik sa kanya lahat yung nawala sa kanya. At binigyan pa siyang magagalang at mga respetadong mga anak. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin ang kalagayan ng bundok ng Sayon? Wala tayong mababasa biblically na paramihan ng pagdiriwang, 2 o 3 lang nandun sa ating kalagitnaan ng tagapagligtas dahil ang tagapagligtas natin ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta na naririnig natin ipinapahangaral sa social media yung mabuting balita na saksi sa pagkabuhay ng maguli yung nakangaral. Amen po ba? Amen. Kahit hindi ako itayo ng Panginoong Kristo, hindi natin kaya pigilin itong panukala niya na hindi mahayag ito. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga nakakarinig, natural lang na masaktan tayo. Dahil kung hindi tayo masasaktan, hindi ba tayo naging makasalanan? Isa lang naman ang pinakilala sa banal na kasulatan na walang dungis at kapintasan, perfect na tunay na Diyos. Isa lang ang pangalan ng paniniwalaan natin na magiging bahagi tayo ng kanyang kabutihan at kagandahan loob bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga na-open, natural lang na masaktan tayo Dahil kung hindi tayo masasaktan, hindi natin mauunawaan na naging salarin pala tayo. Isa lang ang righteous na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan natin at mabuting kapalaran ng paglalakbay natin sa silog ng mga langit. Amen po ba? Sabi nga ng tagapagligtas natin kung saan siya naroon doon tayong lahat Maliwanag po ba? Yung assurance. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Evaluate po natin. Yung hindi mabubuhay sa paniniwala at maghihintay sa muling pagparito ng tagapagligtas, meron din namang kapahamakan at pagdurusa na walang hanggan sa impyerno. Huwag niyo sabihin walang impyerno. At yun naman mabubuhay ng tapat na naman yung nararanasan natin sa mundo, hindi tayo humihiwalay sa hula ng mga banal na propeta. Inaalala natin yung pagdurusa sa krus at yung kamatayan at yung pagkabuhay na maguli. Ang ipinagkaloob sa ating mali, buhay na walang hanggan. Yung mga hindi naman maglilingkod na naririnig ang katotohanan ano naman ang magiging kalagayan? Pagdurusa na walang hanggan. Saan natin gusto? Palagay ko, wala namang papayag doon sa pagdurusang walang hanggan Kaya ngayon, manindigan po tayo. Magpakalalaki at magpakababae tayo. Amen po ba? Amen. Hindi ba natin nararamdaman yung sarili natin? Gusto natin puro ginawa Amen po ba? Gusto natin puro ligaya. Nababalikan ba natin ang pasasalamat ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo? Hello? Ito. Kaya shocking ito. Shocking ho itong muling pagparito ng tagapagligtas. Kaya nadidinig natin yung katotohanan. Huwag natin tuksuhin ang Panginoong Kristo ngayon. Huwag natin tularan yung mga magulang natin doon sa disyerto nung alisin sa Ehipto yung mga naalipin ng Ehipto tinukso ang Panginoon Diyos Naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan. Nilimot nila yung ginawang kapapalaga sa disyerto ng Ehipto nung alisin sila doon O ngayon, ito napakadakilang kagilagilalas na kapapalagan, ipinako sa krus.
nagbata na maraming sakripisyo at pagdurusa, nilibak, kinutya, inisulto, pinagtawanan. Di ba para sa atin lahat yung pag-ibig na inalay? Ano naman ang gagawin natin ng Diyos? Ibabalik natin ngayon. Tutuparin natin ito. Ngayon, gusto nyo insultuhin din. Katulad ng ating tagapagligtas. Kaya sabi ng Panginoon, walang higit na alipin sa Panginoon eh. Siya naman gumawa ng kasaysayan na walang hanggan na naririnig sa social media na pinapahayag ng inyong abang lingkod eh. Eto, nararamdaman kong libakin ako ng kapwa ko. Pinagtatawanan ako. Nilalait ako. Iniinsulto ko. Kinukutya ako. Tanggap ko po. Kailangan mangyari sa akin ito. Dahil nangyari sa tagapagligtas natin yung nararanasan ko ngayon. Pero nagagalak yung puso't isip ko. Dahil sa isang hamang na kalagayan ko na pinagtatawanan, iniinsulto at hindi ginaganan. Na i-expose ko yung walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Kristo sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Eto, walang bayan. Naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta na ang kalooban ng Panginoon Diyos buhat ng pasimula ng lalaki ng langit at lupa nasa buktong na anak na ibinigay ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. O di nangyari sa ating kalooban ng Diyos Ama sa lahat na sumaksik nagpatotoo sa Panginoong Kristo. O di nalalaman natin ngayon na itong huling panahon babalik siya at may babalikan siya. Yung mga itinalaga nung una na may mga tatak ng espiritu ng pangako sa puso't isipan at labi. Hayag na hayag sa labi natin yung paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Mga lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Angkan at lahi ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Henerasyon tayo ng tagapagligtas natin. Kaya sa spiritual na tayo naging henerasyon hindi na sa pagiging tao Paano po tayo magiging lahi ng tagapagligtas isinilang na tayo sa kabagabagan. O tingnan nyo ngayon yung pagtubo sa atin. Mabuting kapalaran yung binigay sa atin sa paglalakbay natin. Katiyakan ng kaligtasan natin. Pinupuspos tayo sa kaalaman, sa pagkaunawa, sa pag-asa, sa pagtitiis, sa pakikibaka sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Pinupuspos tayo ng kagalakan sa paghihintay. Nahabangan dito tayo sa pakikibaka, sino nagbibigay ng kagalakan? Tanawaan po ba natin yung programa ng Panginoong Kristo, ang bundok ng Sayon? Kaya binibigyan tayo ng malalim na pagkaunawa na maunawaan natin ito na malinaw. Bakit po? Inimbitahan tayong lahat para huwag tayong mapahamak sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya silyado tayo sa pagdiriwang natin Siya ang gumawa ng konsepto ng paniniwala natin ang tagapagligtas natin. Amen po ba? Ito yung pagtatanyag ng kaarawan ng tagapagligtas natin last days. Sa bundok po ng Sayon nyo nadidinig ito ngayon dahil dito lang po maririnig ito Hindi naman sa ibang relihiyon Amen po ba? Nagkakaroon na ng spiritual warfare, nagkakaroon na ng digmaan ng mga relihiyon ngayon. Huwag na kayo sa mga bansa tumingin sa mga digmaan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya kabilin-bilin na sa ating tagapagligtas natin, huwag tayong mahiwalay sa hula Amen po ba? Amen. Manindigan tayo sa hula. Lilipas din lahat yung pinapasa natin bilang nandito tayo sa mundo. Pero itong inaalala natin na hula ng mga banal na propeta, mamamalagi na magpakailan-kailan sa puso't isip natin Hindi mawawanay sa labi natin yung tanda ng patotoo. Sa angka natin, sa lahi natin, at sa mga lipi natin. Amen po ba? Amen. Kasi ituturo na natin yan sa mga angka natin Hindi na tayo maniniwala doon sa mga
impostor na ginamit sa pakinabang ang pangangaral. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga antichrist, hindi natin maramdaman yung integrity ng faith eh. Pero dito sa bundok ng Zion, nararamdaman natin yung dignity, yung integrity. Amen po ba? Amen. Basahin natin yung mga ginamit ng Panginoong Diyos na mga ninuno natin, mga banal na propeta, kung paano sila nanindigan at naging tapat sila sa salita ng Panginoong Diyos eh. Amen po ba? Amen. Alam niyo, pagka wala tayong paninindigan, madali tayong tuksohin ni Satanas eh. Yan tao, konting kibot lang. Mapagkailangan, iiyak na. O di papasok na si Satanas, tuksohin na yan. Pero kung meron tayong spirit of integrity, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, may ano man yung pinagtitiisan natin lahat? Kahalili, pag-asa, at karangalan, walang hanggan. Amen po ba? Amen. Sino ang may sabi? Sinabi na ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta yan, ha? Iniintay na lang natin na darating sa channel ng bundok ng Zion. Ako nga nagagalak sa Panginoong Kristo eh. Isang mangmang eh. Isang mahina, isang duka. Bibinabati ng inaccept ng YouTube itong iglesia ng bundok ng Zion. Ang website, congratulations ang bundok ng Zion. Dahil dito inilagay yung concept na everlasting content. Jesus Christ is the greatest influencer of our faith. Napaka-very influencing po. Ang hatid, kaligtasan natin, bawat isa. Paniniwala. Amen po ba? Amen. Ito, 2 o 3 nagkatipon. Nasa atin siyang kalagitnaan. Upang magtanyag ng kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ito, last days. Di ba ito ang kaarawan ng tagapagligtas? Pinaghihiyawan natin yung kanyang walang hanggang kabutihan upang maging mabuti kapalaran natin bawat isa. Maging nakakarinig na kapwa-tao ko. Isa lang ang pangalan ng paglalagaan natin ng pagtatanyag ng paniniwala natin bawat isa para magkaroon tayo ng mabuting kapalaran at kawakasan sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Isa lang ang pangalan ng nagpapatawad ng lahat ng nagawa natin kasalanan at karumihan. Isa lang ang lumilinis ng maruming budhi natin ngayon, ang Panginoong Kristo na gumawa ng tanda ng kamapalaghan na pinaniniwalaan natin, na pinaninindigan ko sa harapan nyo ngayon at pandinig nyo ngayon. Amen po ba? Amen. Nakagagalak na nauna natin yung pangunang utos ng Panginoon Diyos na ipaghiyawan natin sa social media at yung second commandment yung ibigin natin yung ating kapwa-tao na gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ito, na-explore ko yung, na-expose ko yung hula ng mga banal na propeta sa mga nangangailangan at nauuhaw sa kabanalan at pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Nararamdaman po ba natin na nag-explore o nagmamaterialize yung wisdom, yung hope, yung joy, yung love, yung faith? Nagmamanifestation eh. Amen po ba? Amen. Kaya maraming nangangaral ngayon eh. Nangangambanat, nanginginig na eh. Saan po ba lilitaw itong batong panulok? Na ang batong panulok na kinatitisura ng maraming mga mangangaral eh. Batong panulok na buhay na lumalaki. Saan po ba masusumpong ay batong panulok na sumampalataya eh hindi mapapahiya? Sa bundok na Zion nakalagay ang cornerstone na, ang Panginoong Kristo cornerstone. Siya ang big God. Siya ho ang Diyos na walang hanggan. Ang tunay na Diyos na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung imbitasyon sa ating lahat para makapaghandog tayo nakalulugon na hain ng paniniwala na ito yung kaarawan ng tagapagligtas natin. Kaya ang ibinibilin po sa ating lahat
manatili tayong tapat at naninindigan sa paniniwala. Huwag na tayo makinig niyan sa mga maraming nangangaral, kundi isa lang yung paniniwalaan natin gumawa ng konsepto. Ang tagapagligtas natin, manindigan po tayo sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ano po sabi sa ating lahat? May habilin sa atin eh. Lahat tayo tinawag at pinili upang gawing bansang banal na sariling pag-aari. At ihayag natin yung karangalan ng tumawag at tumili sa atin bawat isa. Itinilaga tayo bawat isa na maging bahagi ng kanyang kalooban at kaharian na saksi sa pagkabuhay na maguli. Pinaghihiyawan natin sa social media yung tanda ng patotoo dahil yan yung selyo ng paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayo na nakatala sa langit. Official. Amen po ba? Amen. Kaya po binibigyan tayo ng espiritu ng paninindigan upang sa pagparito niya, walang hanggang karangalan yung pagkakaroon sa atin bawat isa. Siya may dala-dala ng gantimpala doon sa mga nananatiling tapat na naninindigan sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Pagdating po sa pangitain, yung pinakita kay Apostoluhan doon sa pulo ng Patmos, nangyayari sa atin ngayon. Ano po ang nakalagay doon? Ang nakalagay doon, mapalad ang nakakarinig at tumutupag ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Ang sabi sa atin lahat sa mga nakakarinig, madali na akong paparito. Ako'y paparito. Madali ng paparito. Amen po ba? Amen. Siya may dala-dala ng gantimpala na tatanggapin natin na kung mahayag kasi sa alapaap na espiritu, lahat ng mga namahinga na mayroong pananampalataya, gigisingin na, sasalubong na sa alapaap. Gaya naman, lahat ng mga nakatayo na nagtitiis, nagbabantay at nag-iintay at nabubuhay, na sumasampalataya sa pagkabuhay na maguli, sasalubong din tayo sa alapaap na sa isang mata. Yung katawang may kabulukan, magiging katulad na tayong tagapagligtas natin. Naunawaan natin yung mangyayari sa atin na buhay na walang hanggan na gantimpala na daladala niya sa muli niyang pagparito. Sa lahat ng mga nanindigan at nagtiis at sumampalataya sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung ginaganap natin na magaganap sa atin? Na hindi tayo nasumpungan ng kasinungalingan sa paghahayag ng katotohanan dahil ang concept na pinapahayag natin sa social media, concept na ginawa ng ating tagapagligtas, non-profit organization, isa lang ang kinauugnayan ng paniniwala ng Bundok ng Zion. Ang Panginoong Jesucristo ang nagpundasyon ng konsepto ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Kaya ito yung kalagayan natin bilang mga manlalakbay sa mundong ito at mga refugee sa mundong ito na mga tagalangit na nakatala ang pangalan sa langit. So kami pinagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig at umaksep ng paniniwala na binibigyan tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Sama-sama natin dalangin at idulog sa pangalan ng Jesucristo yung ating minamahal na bansa sa pamumuno ng ating kagalang-galang na presidente ng ating bansang Pilipinas, upang ang Panginoong Jesucristo ang mamagitan sa lahat ng kaguluhan ng ating minamahal na bansa. Amen po ba? Amen. So, God bless people of Zion. Muli, kapayapaan ay maghari sa atin bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ and the resurrection. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos na patuloy na nagpapaalala sa atin ng lahat ng mga bagay upang patuloy tayo, mga kapatid at mga kaibigan, na may buong kagalakang din ang kautusan ng ating Panginoon. Patuloy tayo magsiyawit, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords. Itaas natin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords. Our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father
greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise you, God, we praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama ng makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa silong ng mga langit, sa ibabaw ng mga lupa. Nagagala kami, Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay itiwala sa iyong banal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.